bata! Handa na ba kayo para sa isang masayang kwentuhan kasama si Teacher Arlene? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Ang Pambihirang Sombrero. Ito ay kwento at guhit ni Jose Miguel Tejido. Mahilig ba kayo sa sombrero? Halina't pakinggan natin ang kwentong ito. Mahilig mangolekta ng kakaibang mga gamit si Mia. Pansinin natin ang mga gamit na kanyang iniipon at kinokolekta sa loob ng kanyang kwarto. Isang araw, naghalongkat si Mia sa lumang baul ng kanyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng isang sombrero. Kakaiba ang sombrerong ito. Humarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niya itong isuot sa iba't ibang paraan. Isinuot niya ito ng pagganito. Pagganito. Isinuot rin niya ito ng pagganito, pagganito, at pagganito. Ngunit naisip niya, bakit parang may kulang? Sabi ni Mia. Lumabas ng kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol! Bati ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Sumagot naman si Manang Sol. Oo, pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng alkansya, sabi ni Manang Sol. Nagulat si Mia sa handog sa kanya ni Manang Sol. Salamat po, sabi ni Mia. Sunod na pinuntahan ni Mia ang panaderya. Alam niyo ba yung panaderya? Tama, makakapili tayo dito ng iba't ibang tinapay at cake. Mang Rico, tawag ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Sumagot naman si Mang Rico. Oo, Mia, pero mas maganda kung palalamutian pa natin ng kandelabra, sagot ng panadero. Salamat po, Mang Rico, sabi ni Mia. Nagdaan din si Mia sa klinika. Ano ba yung klinika? Tama, dito tayo dinadala ni nanay kapag tayo ay may sakit upang tayo ay matignan ng isang doktor. Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas, sagot ng doktora. Salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. Naglakad pa si Mia at nakarating sa estasyon ng bumbero. Alam niyo ba yung estasyon ng bumbero? Tama! Doon natin matatagpuan ang truck ng bumbero at ang mga bumbero na pumapatay sa sunog. Mang Ador, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium, sabi ng bumbero. Salamat po, Mang Ador, sabi ni Mia. Pagtawid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Ano bang trabaho ng pulis, mga bata? Tama, sila ang nagpapanatili ng katahimikan sa ating bayan. Hinuhuli nila ang masasamang tao. Iya! Kakaiba ang sombrerong yan bati ni Mang Kalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawla. Salamat po, Mang Kalor, sabi ni Mia. Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ang mga bulaklak, sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito, sagot ni Mia.
Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuti sa sombrero ni Mia. Ayan, kung ano-ano nang nakalagay sa sombrero ni Mia. Mia, itong saranggola na lang yata ang kulang dyan sabi ng kanyang kalaro. Sandali lang, Toto! Sigaw ni Mia. Ngunit, naitali na ni Toto ang saranggola sa sombrero ni Mia. Ano kayang mangyayari sa sombrero ni Mia, mga bata? Tingnan natin. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kanyang sombrero at natangay siya pataas. Nakarating si Mia sa mga ulap. Biglang lumobo ang kanyang sombrero at naging isang napakalaking parachute. Alam niyo ba yung parachute? Yan. Ayan, ano nangyari kay Mia at sa kanyang sombrero? Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero. Mahiwaga pala talaga ang sombrero ito. At diyan nagtatapos ang ating kwento. B. Ang pambihirang laruan. C. Ang pambihirang baul. Ang tamang sagot ay A. Ang pambihirang sombrero. Ano ang hilig gawin ni Mia? A. Maglaro at mag-drawing. B. Mangolekta ng iba't ibang mga gamit. C. Magsayaw at kumanta. Ang tamang sagot ay B. Mangolekta ng iba't ibang mga gamit. Ano ang nakuha ni Mia sa lumang baul ng kaniyang lola? A. Laruan. B. Libro. C. Sombrero. Ang tamang sagot ay C. Sombrero. Ano ang inilagay ng tinderang si Manang Sol sa kaniyang sombrero? A. Candy. B. Biscuit. C. Alkansya. Ang wastong sagot ay C. Alkansya. Sino ang naglagay ng kandelabra sa kaniyang sombrero? A. Si Mang Rico na panadero. B. Si Manang Sol na tindera. C. Si Doktora Dulce. Ang tamang sagot ay A. Si Mang Rico na panadero. Ano naman ang inilagay ni Doktora Dulce sa kanyang sombrero? A. Mga libro. B. Mga prutas. C. Mga lapis. Ang tamang sagot ay B. Mga prutas. Si Mang Ador ay naglagay ng aquarium sa sombrero ni Mia. Ano ang hanap buhay niya? A. Bumbero. B. Pulis. C. Doktor. Ang tamang sagot ay A. Bumbero. Ano ang inilagay ng pulis na si Mang Kalor? A. Batuta. B. Panyo. C. Hawla. Ang wastong sagot ay C. Hawla.
Saan nakita ni Mia si Mang Lito hardinero na naglagay ng bulaklak sa kanyang sombrero? A. Sa perya, B. Sa plaza, C. Sa paaralan. Ang tamang sagot ay B. Sa plaza. Bakit lumipad si Mia kasama ng sombrero niya? Bakit nga ba siya lumipad? A. Dahil sa inilagay na saranggola ni Toto. B. Dahil sa inilagay na hawla ni Mang Kalor. C. Dahil sa inilagay na bulaklak ng hardinero. Ang wastong sagot ay A. Dahil sa inilagay na saranggola ni Toto. Ano ang nangyari sa sombrero nang tumapat ito sa araw? A. Nasira ito. B. Pumutok ito. C. Nakita ang angking ganda nito. Ang wastong sagot ay C. Nakita ang angking ganda nito. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Ito muli si Teacher Arlene. Paalam!